Ibinenta ko ang nag-iisang pamana ng aking mga magulang ang aming bahay para lang makapag-top up sa laro at mabili ang pinapangarap kong Pantheon set. Sa tingin ng lahat, isa lang akong binatang nalululong sa online game. Pero ako lang ang nakakaalam, wala pang 2 linggo. Magsasara na ang server ng larong Arcadia. Sa araw na iyon, magbabago ang lahat. Ang buong mundo ay magiging katulad ng laro. Lahat ng nasa loob ng Arcadia mula sa mga simpleng halimaw tulad ng mga undead hanggang sa malalakas na demon lords ay lilito sa totoong buhay. At ang mga manlalarong napanatili ang kanilang game characters ay magmamana ng kanilang mga abilidad at kapangyarihan. Maging ang mga alagang pets o mounts sa laro ay makakasama mo sa realidad. Sa nakaraang buhay ko, sumabay ako sa uso at ibinenta ko ang aking account. Nang dumating ang pagbabago ng mundo, hindi man lang ako tumagal ng kalahating araw bago namatay. Ngayong nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko nahahayaang maulit ang trahedyang iyon. Kaya naman, agad kong ipinagbenta ang bahay at ng utang pa para makalakam ng 5 milyong piso, 5 pesos .000. Pagkatapos, binuksan ko ang game forum para maghanap ng mga deal. Tulad ng inaasahan ko, at katulad ng nangyari sa nakaraan. Dahil malapit nang magsara ang Arcadia, maraming players ang nagbebenta ng kanilang gold at gamit sa sobrang murang halaga. Bagsak presyo. 1 billion Arcadia gold, 10 pesos na lang. Sino mabilis? Sale. 10 million gold, 1 peso lang. Bili na. Huwag palampasin. Rare Divine Stag Mount, 300 piso lang. Napakabilis ng pagbaba ng presyo sa laro. Dati-rati, ang Arcadia ay itinuturing na Golden Century game, kung saan ang palitan ng pera ay halos 1:1 sa totoong pera. Ngayon, bumagsak na sa halos 1,000 gold kada piso. At siguradong bababa pa ito. At itong Divine Stag Mount, pagkakaalala ko, exclusive ito sa mga priest class at napakamahal dati. Umaabot ng daan-daang libong piso noon. Ngayon 300 piso na lang. Kailangan kong bilhin to, pero hindi pa ngayon. Alam kong mas bababa pa ang presyo nito. Lalo na bukas, kapag opisyal nang inanunsyo ang pagsasara ng Arcadia kasabay ng paglabas ng huling expansion pack. Kapag kumpirmado na ang balita, siguradong magkakaroon ng isa pang malaking bagsakan ng presyo. Doon ang pinakamagandang pagkakataon para mamakyo. Isa pa, limitado pa ang pera ko ngayon. Ulila na ako, nag-aaral pa lang sa kolehiyo. Walang trabaho. Umaasa lang ako sa kaunting perang naiwan ng mga magulang ko. Ang pinakamahalagang pag-aari ko talaga ay ang bahay na iniwan nila sa akin. Nagpatuloy si Paulo, ang ating bida, sa pag-scroll sa forum nang biglang nanlaki ang mga mata niya. For sale, dagdag 1-2 win god staff. Unique max level mago weapon. Rush sale 600 pesos. Lintik, pati ba naman ang pinakamalakas na sandata para sa mago class? Binibenta na rin. At dagdag 1-2 pa. Tamang-tama, mago rin ang class na nilalaro ni Paulo. Gusto niya itong bilhin. Pero 600 pesos. Sobrang mahal. Hindi niya kaya. Anak nang. Ano bang iniisip ko? Nagngit-ngit si Paulo at napahampas sa mesa. Bukas na bukas. Ibebenta ko na ang bahay. Tutal, magiging totoo naman ang laro. 2 linggo na lang. Magbabago na ang mundo. Paglabas ng mga halimaw. Anumang gusali. Gaano man katibay, ay magiging abo lang sa atake nila. Lalo na ang isang simpleng bahay. Kung hindi ko ibebenta ngayon, kailan pa? Kaya agad akong naghanap ng real estate agent. Dahil ang bahay namin ay nasa magandang lokasyon malapit sa University Belt. Maraming agent ang naging interesado. Mabilis na may nag-alok ng magandang presyo, 3 milyong piso. Okay na presyo ito sa Maynila. Kahit cash ang bayad. Kailangan pa rin ng kontrata. Kasama na ang bayad sa agent, transfer fees, at iba pa. Pinakamabilis na matatapos ito kinabukasan. Hindi naman ako nagmamadali dahil marami pa akong kailangang gawin. Una, mangutang. Nasa pangalan ko pa naman ang titulo ng bahay. In-input ko ang mga detalye ko sa iba't ibang online lending apps. Mabilis na nag-alok sila ng kabuuang credit limit na mahigit 1 milyong piso. Pero kulang pa rin. Hindi na ako makautang pa sa mga app. Okay lang. May iba pa akong paraan. Sumakay ako ng taxi papunta sa isang madilim na eskinita sa Tondo. Ito ang lugar na taguan ng kung ano-anong ilegal na gawain sa Maynila.
Dito naglipa na ang iba't ibang klaseng tao, mga siga, sugarol, at kung sino-sino pa. Isang lokal na karakter na kilala bilang si Boss Vic ang may-ari ng isang tindahan dito. Sa labas, mukha itong ordinaryong sari-sari store. Sa labas, mukha itong ordinaryong sari-sari store. Pero sa loob, ito pala ay isang maliit na pasugalan. Ang pangunahing negosyo ni Boss Vic ay ang magpautang. Si Paulo ay taga roon din at may bahay pa siyang nakapangalan sa kanya. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa kanya na makaharap si Boss Vic para mangutang. Magkano kailangan mo? Diretsyong tanong ni Boss Vic. Tinititigan si Paulo na parang sinusuri ang pagkatao nito. Medyo malaki po ang kailangan ko. Boss Vic, sagot ni Paulo. Matagal ko nang naririnig ang pangalan nyo. At alam ko rin po ang patakaran dito. Kailangan ko po ng 2 milyon, 2 pesos .000, para sa isang, sabihin na nating risk. Pinakamabilis. 3 buwan. Maibabalik ko po. 2 milyon. Bahagyang nagulat si Boss Vic. Anak ng tokwa. Ang lakas ng loob ng batang to mangutang ng ganito kalaki. May bahay po ako sa may University Belt. Maganda po ang lokasyon. Paliwanag ni Paulo. Doon nagliwanag ang mga mata ni Boss Vic. Pero mabilis din itong napalitan ng malamig na ekspresyon. Bata, hindi mo ba alam ang patakaran? Kung isasangla mo ang bahay, kailangan kasama mo magulang mo. Wala na po akong mga magulang. Boss Vic, ako na lang po mag-isa ang nasa titulo. Sagot ni Paulo. Natigilan sandali si Boss Vic. Saka tumingin sa isa niyang tauhan. Lumapit ang tauhan. Kinuha ang kopya ng titulo o anumang patunay na dala ni Paulo, o marahil ay may koneksyon siya para ma-verify ito. At pumunta sa isang computer sa gilid. Maya-maya lang, bumalik ang tauhan at tumango kay Boss Vic. Senyales na totoo ang sinasabi ni Paulo. Sige, mapapahiram kita, sabi ni Boss Vic, pero 1.6 milyon lang. Agad niyang binabaan ang halaga. Wala kang babayarang interes sa unang 2 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, 2 milyon, 2 pesos .000, ang isasauli mo sa akin. Kapag hindi mo nabayaran, akin na ang bahay mo. Deal. Instant transfer na ba yan? Boss. Walang papeles. Medyo nagtaka si Paulo. Papeles. Ngumisi si Boss Vic. Hindi ko kailangan yang titulo mo. Ano namang gagawin ko dyan? Pero wag kang magkakamaling tumakas. Bata, kilala ang pangalan kong Vic Chu sa buong Maynila. Subukan mong takbuhan ang utang mo. Baka pati pangalan mo mawala sa census. Pero kailangan ko po talaga ng 2 milyon. Nag-aalangang sabi ni Paulo. Pero sa ilalim ng matalim na tingin ni Boss Vic, nagkunwari na lang siyang sumusuko. Sige po, Boss Vic, 1.6 milyon. 3 buwan. Babayaran ko kayo. Mabilis na may pumasok na pera sa phone ni Paulo, 1.6 na milyong piso. Grabe, 3 buwan lang. 400 pesos agad ang tubo. Ang tindi. Pero wala na siyang pakialam. 3 buwan. Pagkalipas ng 2 linggo, baka wala na akong mahagilap na pagbabayaran ng utang na to. Walang anumang bigat sa kalooban. Sumakay ulit si Paulo ng taxi pauwi. Pagbaba niya sa tapat ng kanilang lugar, bahagya siyang napakunot noo. Isang puting van ang nakasunod sa kanya kanina pa. Nang lumingon siya, hindi man lang nagtago ang mga sakay nito, ibinaba pa ang bintana at kumaway sa kanya. Nakilala ni Paulo ang isa sa mga sakay tauhan ni Boss Vic. Kaya pala hindi na kailangan ng collateral o papeles. Ganito pala ang diskarte ni Boss Vic. Pagkatapos magpautang, ipapabantay niya ang umutang sa mga tauhan niya araw-araw. Hindi na niya ito pinansin. Pagdating sa kwarto niya, hindi muna siya nag-login sa Arcadia. Tumawag muna siya sa telepono. Nang sagutin ang tawag, narinig ang boses ni Paulo. Kasabay ng tunog ng keyboard. Marco, grabe ka, busy mo siguro nitong mga araw. No, pareng Paulo. Alam mo na, Arcadia. Ikaw pa, veterano ka rin naman dito, sagot ni Marco, na may halong pagod sa boses. Bilang Arcadia merchant, hindi lang busy, pare, kung pwede lang ay describe sa 4 na salita, sabog ang utak ko. Hindi ko na kailangang sabihin kung gaano kalugi. Si Marco at si Paulo ay parehong nasa 3rd year college. Pero itong si Marco, napakadiskarte. Noong 1st year sila, pareho lang silang baguhan sa Arcadia. Pagsapit ng 2nd semester, naging professional merchant na si Marco sa laro.
At nagpatayo pa ng pinakamalaking in-game shop na halos lahat ng serbisyo sa laro ay ino-offer niya. Dahil sa Arcadia, nakaipon si Marco ng milyon-milyon sa loob lang ng 2 taon. Pero ngayon, para siyang tinamaan ng kidlat, nang ay anunsyo ang pagsasara ng Arcadia. Bumagsak ang presyo ng lahat ng items. Ang mga game merchant tulad ni Marco na may daan-daang inventory, siguradong bagsak lahat ng puhunan. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Paulo. Pare, kaya ako tumawag. Baka sakaling makatulong akong mabawasan yung lugi mo. Ganito, kaya mo bang mag-ipon ng 1 billion Arcadia Gold? Sa market price ngayon, bibilhin ko lahat. Ano? 1 billion gold? Seryoso ka, Paulo? Gulat na tanong ni Marco. Hindi ba lahat nagbebenta ngayon? Bakit bibili ka pa? Alam mo naman, di ba? May catch ako sa game. Paliwanag ni Paulo, gamit ang excuse na naisip niya mula sa forum kagabi. Balak ko na sanang ibenta yung account ko. Kaso sabi niya, ito raw yung alaala namin. Ayaw niyang ibenta. Gusto pa raw niyang laruin hanggang sa huli. Gusto pa raw naming pasyalan yung mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Lahat ng mapa gusto niyang makita. Hindi na siya nagpaka-inosente, gumawa siya ng makatwirang dahilan para sa kanyang gagawin. Ayos ka pala, pare. Tunay na umiibig. Tawa ni Marco. Agad namang dinugtungan ni Paulo. Hindi naman sa ganun lang. Pare, matagal na rin nating nilaro to. Imposible namang walang sentimental value. Saka ngayon, bagsak presyo lahat. Yung mga gamit at pets na gusto natin dati pero di mabili. Ngayon kakarampot na lang ang presyo. Gusto ko ring maranasan yung feeling na sobrang lakas. Para at least, walang regrets. May punto ka dyan. Sabi ni Marco, na bilang veterano rin sa laro ay nakaka-relate sa sentimentong iyon. Natawa pa siya. Kung sa bagay, baka dapat bumili na rin ako ng pangmalakasang set. Tutal bagsak presyo na rin naman lahat. Okay, gets ko na. Paulo, sabi ni Marco. So, gold at gamit ang kailangan mo. Pati ba rare pet eggs? Oo, pati pet eggs. Naalala ko, nagbebenta ka rin ng customs di ba? Mura na rin ba ngayon? Tanong ni Paulo. Sa Arcadia, maraming magagandang customs. Pero pampaganda lang ito at walang dagdag stats. Karaniwang pambenta lang sa mga babaeng players. Pero balak ni Paulo na bilhin lahat ng customs na mahahanap niya. Pagkatapos ng announcement, bumagsak din ang presyo ng mga ito. Murang-mura na lang. Ang pinakamahalaga, ang mga customs na ito. Kahit walang stats, ay may isang katangian, hindi nasisira, indestructible. Kapag naging totoo na ang laro, lahat ng nasa laro ay magiging totoo rin. Ibig sabihin, mananatili ang indestructible property ng mga customs na ito. Napakalaking bagay nito dahil hindi mo na kailangang mag-alala na mapupunit o masisira ang suot mo habang nakikipaglaban sa totoong buhay. Meron pa akong mahigit 500 sets ng customs dito. Pare, panlalaki at pambabae, mga tig 200 plus sets. Sigurado ka, lahat kukunin mo? Tanong ni Marco. Hindi lang yan, sabi ni Paulo. Gusto ko ring makumpleto ang isang mago set. Yung pinakamalakas. Kung pwede, dagdag 10 pataas. Di ba may nakita ako sa forum na dagdag 1 to win god staff? Nakita ko bumaba na sa 300 pesos, pakicheck mo nga kung available pa. Bilhin mo na kung kaya. Wow, pare, ang laki ng gagastusin mo ah. Humanga si Marco. Sige, log in ka na. Send ko muna yung gold at pet eggs. Yung mga rare quality pataas na pet eggs. Lahat kukunin mo. Tama. Oo, unahin mo yung gold para makapag-open ako ng inventory space. Tapos, simula ngayon, lahat ng enhancement stones para sa gamit, kukunin ko na rin. Kahit gaano karami. Sa market price, walang kagatol-gatol na sabi ni Paulo. Ang presyo ng gold ngayon, ang 1 billion ay nasa 10 pesos lang. Ang 10 billion ay 100 pesos, ang mga rare pet eggs. Kahit random ang makukuha, ay pwedeng i-combine. Ang isang rare pet egg na dati ay libo-libo ang presyo. Ngayon ay nasa 100 piso na lang siguro. Si Marco, bilang malaking merchant, siguradong libo-libo ang stock nito. Dito pa lang, daan-daang libo na ang gagastusin. Idagdag pa ang enhancement stones. Ang 3 piraso ng mago set. At iba pang maliliit na bagay halos mauubos na ang 2 milyong nakuha niya. Mabilis na nagbayad si Paulo. Alam niyang ang lahat ng ito.
Kung bibilhin bago ang announcement, ay aabutin ng siguro mga 3 milyon o higit pa. Sakto namang nag-online si Leah. Sorry, Paolo. Nakatulog ako. Message ni Leah. Mukhang medyo hindi siya masaya base sa tono niya. Bakit ang tagal mo mag-online ngayon? Akala ko nawalan ka na ng gana sa laro. Sunod na message ni Leah. Kung dati, hindi ka naman nagpapalate ng ganito. Ah, yun pala. Napangiti si Paolo. Akmang magre-reply siya nang dumating ulit ang message ni Leah. Kung ayaw mo na talagang maglaro, sabihin mo lang sa akin. Hindi naman kita pipilitin. Kung gusto mong lumipat ng ibang laro, sasamahan naman kita. 2 taon na silang magkakilala. Kahit puro online lang. Pero pakiramdam ni Paolo ay parang alam na lahat ni Leah tungkol sa kanya. Naging malapit na rin sila sa isa't isa. At kabisado na ni Paolo ang ilang ugali ni Leah. Sa maling akala ni Leah, hindi na nagpaliwanag pa si Paolo. Join ka sa party ko. Punta ka sa warehouse. Dali. Sumali si Leah sa party at pumunta sa tabi ng warehouse NPC. Una, binuksan ni Paolo ang share equipment para makita ni Leah. Tapos binigyan niya ito ng access para makita ang laman ng warehouse niya. Nag-voice chat na rin sila. Wow, ang daming pet eggs. Tapos may mago set ka na rin. Gulat na sabi ni Leah. Kaya ako na late mag-online. Hinanap ko tong mga to. Sabi ni Paolo. Hindi ba bagsak presyo lahat ngayon? Yung mga dati nating di mabili. Kaya nang bilhin ngayon. Sabi ko naman sa'yo. Sasamahan kitang maglaro hanggang sa huli. Kung maglalaro tayo, lubusin na natin. Hintayin mong makumpleto ko yung mga gamit natin. Pag malakas na tayo, pupunta tayo sa Twin Hearts Lake Dungeon. Tapos aakyat tayo sa Sky Palace map. Teka. Natin. Sabi mo, kumuha ka rin ng gamit para sa akin, gulat na tanong ni Leah. Hindi kaya yung Moon Goddess set yun. Ang Moon Goddess set ang pinakamataas na set para sa level 100 priest class. Kahit ngayon, hindi madaling makuha ito. Ang Mago set na nakuha ni Paolo ay nagkakahalaga pa rin ng mahigit kalahating milyon kahit bagsak presyo na. Isipin mo na lang kung magkano ito dati, siguradong aabot ng daan-daang milyon. Oo, sagot ni Paolo. Pinapahanap ko na kay Marco. Sa ngayon, wala muna tayong ibang gagawin kundi ay combine lahat ng pet eggs na to. Baka makabuo tayo ng 2 mythical eggs. Saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Paolo, hindi agad nag-isip si Leah tungkol sa mga gamit, tila may nahulaan siya sa tono ng boses niya. At may halong emosyon itong biglang sumulpot. Hindi pwede. Pangarap ko to. Hindi pwedeng ikaw lang ang gagastos. May konti pa akong ipon dito. Bigay ko sa'yo. Naisip niyang dahil ideya niya ang maglaro hanggang magsara ang server. At ngayon si Paolo ang nagsasakripisyo para tuparin iyon. Gusto niyang mag-ambag. Huwag na, tanggi ni Paolo. Sa isip niya, kailangan niya ng support. At swak sila ni Leah. Isa pa, nagsisilbing dahilan si Leah sa kanyang pagbili ng maraming gamit. Kaya ang pagkuha ng set para kay Leah ay maliit na bagay lang. Ang problema lang ay ang bilis maubos ng pera. Sa 3 na milyong piso mula sa benta ng bahay, 1 na milyong piso mula sa online loans, at 1.6 na milyong piso mula kay Boss Vic. May natitira pa siyang 4.6 na milyong piso, hindi 4.8 million pesos ang computation sa original. Tinatama ko lang. Kapag nabili na ni Marco ang 2 set, malamang mababawasan na naman ito ng halos 2 na milyong piso. Marami pa siyang kailangang bilhin kaya kulang pa rin talaga ang pera. Pero kahit gaano pa kakulang, hindi niya pwedeng kunin ang ipon ni Leah. Magkano lang naman yun? Nakita ni Leah na tumanggi si Paolo. Kaya sinabi niya ulit, kunin mo na. Kahit hindi gaano kalaki, makakabili na yan ng isang sacred artifact yung presyo dati ha. Natigilan si Paolo. Matagal bago siya nakapagsalita. Grabe, ang yaman mo pala. Dati. Ang isang sacred artifact, 6 na milyon piso yun. Ganoon kalaki ang ipon mo sa baon at aginaldo. Yung mga naipon kong aginaldo simula bata. Tapos yung mga baon na hindi ko nagagastos. Tinabi ko lang lahat. Mahinang tawa ni Leah. Ngayon ko lang nalaman. Mayaman ka pala. Totoong nagulat si Paolo. Baon at aginaldo na umabot ng mahigit 6 na milyon. Anong klaseng pamilya meron si Leah? Transfer ko na sa bank account mo ha. Yung binigay mong number dati. Sabi ni Leah. Simula ngayon, hati tayo sa gastos sa laro. Kapag kulang pa, sabihan mo ako agad. Narinig mo.
Medyo may pagkabasi ang tono ni Leah, na parang nagtatampo ng kaunti. Pero imbes na sumagot, nag-send si Paulo ng hug, action request sa laro. Ano ba yan? Sabi ni Leah. Pero tinanggap din niya agad ang request. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Paulo ang kakaibang init at ginhawa. Dahil sa perang galing kay Leah, hindi na niya kailangang masyadong mag-alala sa pera sa mga susunod na hakbang. Sapat na ang pera nila ngayon. Siyempre, hindi kailanman nagiging sapat ang pera. Lalo na't alam niyang magiging totoo ang lahat ng nasa laro. Habang bagsak presyo pa, ang mga gamit at items sa loob ng Arcadia ay dapat lang naipunin hanggat kaya. Kahit hindi niya magamit lahat, pwede niyang ipamigay o ipagpalit sa ibang bagay pagdating ng araw. Pagkatapos noon, nagsimula ng mag-synthesize ng mga pet eggs sina Paulo at Leah. Ang mga alagang hayop, pets, sa larong Arcadia ay napakalakas na kasama sa laban. Pero depende pa rin ito sa grado, quality tier, ng pet. Sa pagiging tugma nito sa may-ari, at kung bagay ba ito sa class o propesyon ng player. Halimbawa, ang class ni Paulo ay isang wind god, isang uri ng mago na hindi pa niya nakukumpleto ang rebirth quest sa God's Forbidden Land. Pagkatapos nito, makukuha niya ang titulong ito. Ang wind god ay isang mago class na may napakataas na survivability at maraming skill na malawak ang sakop, AoE. Sa isang party, isa siyang malakas na damage dealer na hindi gaanong umaasa sa proteksyon ng mga kasama dahil sa lawak ng atake niya. Kaya ang pinakamagandang pet para kay Paulo ay yung magic type din. Mas maganda kung fire type. Ang hangin, wind, ay nagpapalakas sa apoy, fire. At maraming wind god skills ang pwedeng isabay sa fire magic para sa mas malakas na damage. Ang kalidad ng mga pet ay nahahati sa 5 pangkaraniwang grado, karaniwan, mahusay, bihira, namumukod-tangi, at perpekto. Bukod pa rito, may 3 mas mataas na grado. Ang mga tinatawag na higit sa karaniwan, alamat, epiko, at mythical. Ang mga pet egg naman ay may iba't ibang kulay o antas na tumutugma sa posibleng makuha. Kitang-kita kung gaano kamahal at kahirap makakuha ng magagandang pets. Lalo na ang mga mythical. Dati, ang isang rare, kulay asul na itlog, ay nagsisimula sa 10 pesos, pero ang tsansang makakuha ng rare pet mula dito ay maliit, 80% tsansa na excellent lang ang lalabas. Pero ngayon, iba na ang presyo. May hawak si Paulo na 1.000 asul na pet eggs, rare quality eggs. Hindi naman niya magagamit lahat ng pets na ito, kahit ang pinakamagaling na Beastmaster class ay mga ilan lang o ilang dosenang pets lang ang kayang kontrolin. Kaya, sinimulan na nilang mag-synthesize. Ang pet egg synthesis ay 5 tawan, 5 asul na itlog para makabuo ng isang lilang itlog, katumbas ng outstanding quality pet. Mas mataas sa rare, dahil mababa ang tsansa. Ang 1.000 asul na itlog ni Paulo ay sapat lang para makabuo ng 2 makulay na itlog, ang pinakamataas na resulta ng synthesis. Na may tsansang magbigay ng legendary, epic, o mythical pet. Hindi pa ito sigurado. Binigyan ni Paulo si Leah ng 500 asul na itlog at sabay silang walang tigil na nag-synthesize. Pakiramdam niya ay kulang pa ang mga itlog. Pero okay lang. Hindi na siya kapos sa pera ngayon. Habang nag-synthesize, nag-voice message siya kay Marco, "Pare, bili ka pa ng pet eggs para sa akin. Kahit gaano karami. Pag nakuha mo, pakisynthesize mo na rin hanggang sa pinakamataas na pwede." Kailangan niyang makakuha ng tig-isang higit sa karaniwang pet para sa kanilang dalawa ni Leah para mapalakas sila. Pagkalipas ng 10 minuto, nagsalita si Leah sa party chat, "Paulo, tapos na ako mag-synthesize." "Tapos na rin ako," sagot ni Paulo. "Sige, tig-isa tayong magbubukas. Ako muna." Wala siyang nararamdamang kaba. Kung dati ito, ang halaga nito ay nasa 5 hanggang 6 na milyong piso. Siguradong mabilis ang tibok ng puso niya. Kahit ngayon, nagkakahalaga pa rin ito ng malaking pera. Pero naranasan na ni Paulo ang mamatay, hindi na siya basta-basta natitinag. Binuksan niya agad ang itlog. Isang makulay na liwanag ang sumabog. Sobrang liwanag na halos hindi na nila makita ang nasa harapan. Pagkatapos, nawala ang nakakasilaw na liwanag. Isang ungol ng halimaw ang narinig. Sabay na nagmulat ng mata sina Paulo at Leah. Sa harap nila ay lumitaw ang isang maliit at mukhang cute na Stegosaurus, na may mga tila pamaypay na buto sa likod. Mukha itong chibi version ng sinaunang dinosaur.
Ang ganitong pet ay lumalaki lang hanggang mga 2 metro. Gayunpaman, isa itong pet na may napakataas na depensa. Karamihan sa mga pet sa Arcadia ay pwedeng sakyan. Kapag sinakyan ng may-ari ang maliit na Stegosaurus na ito, sasaluhin nito ang 80% ng damage na tatama sa may-ari. Sayang nga lang, kahit maganda ang pet, nasa perpekto na grado lang ito. Hindi umabot sa higit sa karaniwan. 2 lang sa 4 na growth stats nito ang umabot sa mataas na rank, SOA siguro. Kaya perfect lang ang naging quality score. Medyo nang hinayang si Paulo. Grabe, ang hirap talaga ng tsambahan. Sabi niya kay Leah, mukhang malabo yung isang buksan lang. Jackpot agad. Pero tumawa lang si Leah. Okay na to, tingnan mo. Ang cute niya oh. Ganoon talaga ang mga babae. Mahilig sa mga cute. Sige, sayo na lang. Nakangiting sabi ni Paulo. Hindi naman niya kailangan ng maliit na dinosaur na ito. At dahil gusto ni Leah, magandang gawin niya itong mount. Sige ba? Ikaw naman ang magbukas ng para sa akin. Hindi tumanggi si Leah. Matagal na silang magkakilala. Lampas na sila sa stage ng pagkakailangan. Natural na lang ang samahan nila. Mabilis na umilo ang pangalawang makulay na itlog sa harap nila. Muling sumabog ang nakakasilaw na liwanag. At napapikit ulit sina Paulo at Leah. Sa mga sandaling iyon, sa medyo tahimik na warehouse area, may ilang players na napadaan. Sabi ng isa, "Uy, tingnan nyo. Mukhang may nagbubukas ng rainbow egg doon. Magsasara na nga ang server. Nagsasayang pa ng pera. Baka mga big time yan." Sabi ng kasama. Minarkahan nila sa isip ang dalawa. Maya-maya, nakatanggap si Paulo ng party invite request. Pero agad din itong binawi. Hindi man lang niya nakita ang pangalan ng nag-request. Pero alam niyang nakita nito ang pangalan niya. Agad na naintindihan ni Paulo na markahan na sila ng mga gold farmer. Gold farmers. Malamig nang umisi si Paulo sa kanyang isipan. Sa loob ng laro, walang batas na katulad ng sa totoong buhay. Kaya ang mga taong may masamang ugali ay nagiging walang pakundangan. Ginagawa nilang libangan ang pagpatay ng ibang players para nakawin ang gamit. At tinatawag nila ang sarili nilang gold farmers na bubuhay sa pagnakaw ng gamit para ibenta. Alam ni Paulo na walang limitasyon ang mga taong ito sa laro. Baka sa totoong buhay, mga duwag sila. Malapit nang mag-merge ang laro sa realidad. Magugulo ang mga patakaran ng mundo. Bago siya muling nabuhay, nasaksihan mismo ni Paulo kung paano ang mga nagmana ng kapangyarihan mula sa laro ay hindi tumulong sa kapwa. Bagkus ay naging salot pa. Kaya walang kahit katiting na simpatsya si Paulo para sa kanila. Siyempre, hindi santo si Paulo. Hindi niya iniisip na lahat ng magmamana ng kapangyarihan ay obligadong magligtas ng tao. Pwedeng hindi ka tumulong sa pagdating ng katapusan. Pero huwag ka namang manakit ng kapwa ng sadya. Itong mga gold farmer na to, mas mabuting huwag nila akong guluhin. Naisip ni Paulo. Kundi, hahabulin ko sila hanggang dulo. Sisirain ko lahat ng gamit nila. At dudurugin ko ang stats nila. Kung hindi, pag nag-merge na ang laro, mas mahirap silang kontrolin. Lihim na nagpa siya si Paulo. Ngunit sa ngayon, hindi pa fully upgraded ang gamit niya. At hindi pa napapalakas ang pet niya. Ngayong namarkahan na siya ng gold farmers. Siguradong hindi muna siya lalabas ng main city. Nawala ang makulay na liwanag. Ang pet na nakuha ni Leah mula sa itlog ay lumitaw sa harap nilang dalawa. Kapag nagbubukas ng pet egg, tanging mga kaparty lang ang nakakakita ng resulta. Maliban na lang kung ang nakuha ay sapat na para lumabas sa world announcement. Ano kayang nakuha? Curious ang mga gold farmer na hindi pa umaalis at nakamasid pa rin mula sa malayo. Hindi alam ni Leah na may nagmamasid. Tuwang-tuwa siyang napatalon at sinabi sa party chat, "Paulo, isang Zukay, Vermilion Bird. Haha, at mythical quality. Tingnan mo agad, 2 SSS at 2 SS ang growth stats. Tapos may 3 talent skills pa." Napanganga rin si Paulo. Zukay. Ang ibon na ito ay kilala rin bilang Vermilion Bird. Sa Arcadia, ang pangalan nito ay Zukay, o Chu-Thiu sa Viet, at tila pinaghalong Vermilion Bird at Phoenix ng mitolohiyang silangan. Naliligo ito sa banal na apoy, sacred flames. At kayang kontrolin ng Zukay ang init ng apoy nito. Ibig sabihin, kaya niyang pumili kung sino ang susunugin at kung sino ang hindi. Ang 3 talent skills nito ay, Apoy ng Timog Langit, Nanming Lee Fire.
pagsunog sa langit at lupa, heaven scorching earth burning. At muling pagsilang sa Nirvana, Nirvana Rebirth. Pagkatapos basahin ang 3 talent skills, nabigla si Paulo. Hindi nga may kakaila, mythical pet talaga. Sa mga laro tulad ng Arcadia, may konsepto ng talent skills ang mga pet. Kadalasan, ang perfect quality pataas ay may 2 talent skills. Ang legendary, epic, at mythical ay may 3. Ang mga skill na ito ay may sariling grado rin. Ang pinakamataas ay SSS. Lahat ng 3 talent skills ng Zuke ay SSS rank. Masasabing ang Zuke na ito ay nasa tuktok ng mga pet. Sa mga sandaling iyon, may lumabas na notification sa party chat, pumili ng magiging may-ari ng pet na ito. Ganito ang sistema kapag ang magkakpi sa laro ang nakakuha ng pet, tatanungin kung sino ang magmamay-ari. Hindi pa man nakakapagsalita si Paulo. Pinili na agad ni Lia. Binitawan niya ang karapatan sa Zuke. Isa itong fire, magic type na pet. Bagay na bagay sa class mo. Paulo, ikaw na ang gumamit niyan. Ikaw na bahala sa damage output. Ako na lang ang gagamit nitong maliit na Stegosaurus. Ako ang bahala sa tangkang at pag-heal sa'yo. Nakangiting sabi ni Lia. Hindi tumanggi si Paulo. Pagkaraan ng isang saglit, naging pag-aari na ni Paulo ang Zuke. Kasabay nito, lumabas ang isang world announcement. World announcement, binabati ang manlalarong si Paulo. Sa kanyang pagbubukas ng pet egg. Siya ay ginabayan ng swerte at nakakuha ng nag-iisang mythical quality pet sa buong server ang Zuke. Nag-iisang mythical quality sa buong server. Paglabas pa lang ng announcement, ang tahimik na world chat ay biglang umugang. Lintik, magsasara na server. Saka nakakuha ng Zuke. Anong silbi niyan? Wala, hanggang Pasko lang yan. 15 days to sawa. Grabe talaga tong Arcadia. Di na naawa sa players. Hoy, yung reklamador. Buhay ka pa pala. Akala ko nag-quit ka na. Hindi pa. Hanggang sa huli. Pero pagod na kong magreklamo. Maraming diskusyon sa world chat. Pero karamihan ay pangungot siya sa game company. Marami ring nagtatanong kung bakit pa naglabas ng ganoong pet kung kailan malapit nang magsara, sayang lang daw sa pera. Hindi pinansin ni Paulo ang world chat. May kailangan siyang gawin. Namarkahan na siya. Sa loob ng main city. Bawal ang player killing, PK. Pero hindi ito absoluto. May mga NPC guards. Pero kung mag-earn pike ka, hahabulin ka nila. Level 180 ang mga NPC guards. Samantalang ang kasalukuyang level cap ay 100 pa lang. Siyempre, nag-post na naman ng announcement ang Arcadia sa official website nila. Una, humingi ng paumanhin. Pagkatapos, inanunsyo na handa na ang bagong expansion at ilalabas ito mamayang 2:00 ng hapon, 2 p.m. Tataas din ang level cap sa 120. Sa huli, muling humingi ng paumanhin ang buong development team. Sinabi nilang labag din sa loob nila na isara ang larong tumakbo ng 20 taon. At nagpahayag ng malaking panghihinayang. Pero tungkol sa dahilan ng pagsasara, isang linya lang ang sinabi, dahil sa mga teknikal na dahilan. Anong teknikal na dahilan ang magpapasara sa isang larong 20 taon nang tumatakbo? Maraming hindi makaintindi. Kahit si Paulo na nabuhay muli ay hindi rin sigurado sa detalye. Pero alam niyang hindi ito kagustuhan ng game company o ng mga developers. Dahil ang larong ito ay malapit nang mag-merge sa totoong mundo. Ang kailangan ni Paulo ngayon ay magpalakas pa. Nagpadala ulit si Marco ng mga gamit, isang kumpletong set para sa priest class, level 100, para kay Lia. At napakaraming enhancement stones. Sabi ni Marco, nilimas na niya ang stock niya ng bato at pinadala lahat kay Paulo. May kasama ring mga talisman, para kay Paulo. Na ang sub-profession ay talisman master. Mga recipe at sangkap para sa potions, para kay Lia. Na ang sub-profession ay apothecary. At iba pa. Mura lang ang mga ito ngayon. Nagtanong si Marco kay Paulo. Mag-e-enhance ka ba ng gamit? Kailangan mo ba ng 5-colored spirit stones? Pwede kitang mahanapan ng mga 100 piraso. Kapag sinwerte, may tsansang magkaroon ng special keyword ang enhancement mo. Medyo mahal nga lang. Nasa 1 peso pa rin isa sa market. Meron ding nagbebenta ng mga top-tier treasure maps. Oo nga pala. May nagbebenta ng Divine Beast Pills. Divine Beast Pills. Magkano? Agad na naging interesado si Paulo. Ang pill na ito ay permanenteng nagpapataas ng stats ng pet.
nagbibigay ng EXP, at tumutulong sa pet na magkaroon ng epiphany pagkatuto ng bagong skill. Karaniwan, natututo ng skill ang pet sa level 20, mula E hanggang SSS rank ang skill. Pero kung gagamit ng Divine Beast Pill, garantisadong SSS rank skill ang matututunan. Gustong bumili ni Paulo ng 5 para ma-maximize agad ang level ng Zuki niya at hindi na kailangang i-level up pa. 4 na piraso lahat. Gusto ng seller 20 pesos, sagot ni Marco. 5,000 isa. Agad na pumayag si Paulo. Kung bago ang announcement, hindi mo maiisip na ganito lang kamura ito, siguradong daan-daang libo ang isa. Mabilis na binili ni Paulo ang mga pill pati na rin ang 5-colored spirit stones. Nag-transfer na naman siya ng halos 400 pesos kay Marco. Pagkatapos, ibinigay ni Paulo ang priest set kay Leah. Hintayin mo ako saglit, magte-teleport tayo sa ibang city. Pagkatapos nating ma-enhance ang mga gamit, mag-treasure map hunting tayo. Anong treasure map? Tanong ni Leah. Mga top-tier treasure maps. Nasa 800 piso na lang isa ngayon. Pinabili ko kay Marco ng 200 piraso. Sapat na yan para maghapon tayong maghanap. Sana makakuha tayo ng mas maraming Divine Beast Pills o kaya Bloodline Pills. Pagkatapos nating lumakas, susubukan nating akyatin ng Sky Palace, palasyo sa langit. Agad na pumayag si Leah. Ang makarating sa Sky Palace kasama si Paulo ay isa sa mga pangarap niya sa laro. Mahirap makapasok doon, kailangan munang malampasan ang South Heaven Gate, timog na tarangkahan ng langit, dungeon. Ang pinakamahirap na dungeon bago ang bagong expansion. Dati, tanging mga super yaman na gumastos ng bilyon sa laro ang nakakatalo dito. Pero ngayon, si Paulo ay gumastos lang ng mahigit 1,000,000 para makakuha ng God tier set. Sabay silang nag-teleport papunta sa ibang lungsod. Ginawa ito ni Paulo para makatakas sa mga gold farmer. Pero laking gulat niya, nakasunod pa rin pala sila. Bahagyang napakunot noo si Paulo. Sakto namang nakatanggap siya ng private message. Malamang galing kay Marco o sa seller ng staff, yung dagdag 1-2 staff. Nakuha na. Gusto niya 250 pesos na lang. Padala ko na sa'yo via mail. Bayad na. Tuwang-tuwa si Paulo. Kumpleto na ang 5 piraso ng kanyang Wind God Mago set. Teka, may isa pa. Sunod na message ni Marco. Sa tingin ko kailangan mo to. Kailangan ba ng sipin nyo ng singsing? Alam mo na, yung parang butil ng mastasa sa bundok Somero. Di ko na kailangang ipaliwanag. Nagpadala si Marco ng picture ng isang pares ng singsing. Kasama ang item description, storage ring, imbakang singsing. Kayang maglaman ng 1.000 items. Magkano? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Paulo. Alam niyang napakahalaga nito. Hindi lang sa laro, kung mag-merge na ito sa realidad. Siguradong magsisisi siya kung hindi siya bibili nito. 8 pesos para sa pares. Sagot ni Marco, na may kasamang smiley. Sige, bigyan kita ng 10 pesos para sa abala mo. Sabi ni Paulo, ang mga singsing na ito, bago ang announcement, ay mas mahal pa sa totoong diamond ring. Naalala niya na may na-auction dati na umabot ng 300.000 gold coins, katumbas ng 300 pesos noon, bawat isa. Ngayon, 4 pesos na lang isa. Siyempre, binili agad ni Paulo. Habang walang tigil si Paulo sa pamimili. Sa isang lugar sa base ng kumpanya na itinayo sa bundok. Ilang mga programmer ang walang tigil sa pag-type. Nag-o-overtime. Kasabay nito, muling nagpatawag ng pulong ang mga matataas na opisyal ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, lahat ng shareholders ay naruroon. Ang kumpanyang ito ang nagmamay-ari ng pinakamalaking online game sa buong Blue Star Planet, ang Arcadia. Sa loob ng conference room, ilang mga nakatatandang opisyal na nakasuot ng salamin sa mata ang formal na nakaupo. Isa sa kanila ang nagtanong, kumpirmado na ba? Ang enerhiya ng Spirit Stone ay tatagal na lang hanggang ika-28 ng Abril. Opo, Ginoo, sagot ng isang lalaking nakasuot ng gold-rimmed glasses. Sinubukan na ng ating mga programmer ang lahat ng paraan. Nag-imbita pa tayo ng mga siyentipiko mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero wala talagang solusyon. Ang Spirit Stone, ang mahiwagang bato na nakuha natin mula sa kalawakan noon, ay nasa huling yugto na nito. Parang kandilang malapit ng maubos. Dahil sa batong ito nabuo ang larong Arcadia. Sayang naman, sunod-sunod na buntong hininga ang maririnig mula sa marami.
Ang pinaka-nakakatandang opisyal ang nagsalita. Bilyon-bilyong manlalaro sa buong mundo ang kumukundena sa atin ngayon. Sa mga huling araw na ito, ipagpatuloy ninyo ang maayos na maintenance. Tiisin natin hanggang sa pinakahuling araw. Ito na lang ang tanging magagawa natin para sa mga manlalaro. Kasabay nito, pabilisin ang pagdevelop ng mga natitirang potensyal sa loob ng Spirit Stone. Maglabas pa ng mas maraming gameplay features para maranasan ng mga players. At para na rin makalakam tayo ng basehan para sa ating hinaharap na pagdevelop ng sarili nating laro. Makakaasa po kayo, Chairman. Ibibigay po namin ang lahat ng aming makakaya. Sagot ng mga tauhan. Salungguhit 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 salungguhit. Sa kabilang banda, sa loob ng laro, nag-teleport sina Paulo at Lia papunta sa isang lungsod sa teritoryo ng mga diwata. Hinanap nila ang NPC na si Panday Tawa Espada, ang namamahala sa pag-enhance ng mga gamit. Matapos maubos ang lahat ng enhancement stones sa kanilang mga inventaryo, ang mga kagamitan nilang dalawa ay umabot na sa dagdag 1.5, may lumitaw pang ang ilang espesyal na katangian. Gayunpaman, hindi pa ito ang pinakamalakas na estado. Tanging kapag ang lahat ng gamit ay umabot sa dagdag 1.8 saka lamang ito maituturing na nasa sukdulang lakas. At mas lalakas pa ang mga espesyal na katangian. Binuksan ni Paulo ang kanyang character sheet. Ang kanyang lakas ay nasa 780 na. Sa Arcadia, ang 780 na lakas ay madaling makakapasok sa hanay ng mga pinakamalalakas. Dati, hindi man lang sumagi sa isip ni Paulo na aabot siya sa ganito. Ang kanyang liksi ay 2001. Nang maayos na ang gamit, tinanong ni Paulo si Lia, sa tingin mo, unahin natin ang paghunt sa mga mapa, o subukan na natin ang timog na tarangkahan ng langit? Unahin na natin ang mga mapa. Sagot ni Lia, hindi naman kailangang magmadali sa tarangkahan. Dalawa lang tayo, medyo mahihirapan pa tayong tapusin yung dungeon na yan. Hindi nagpakita ng pagkainip si Lia. Ngumiti pa siya kay Paulo. Tutal mura naman na lahat ngayon. Pwede naman tayong bumalik kapag medyo lumakas pa tayo. Sige, mapa muna tayo. Tango ni Paulo. Hindi lang maganda si Lia. Napaka-konsiderasyon pa. Naiintindihan din nito ang ugali ni Paulo kapag may pinasya siyang gawin. Sisiguraduhin niyang perpekto at ibubuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon dito. Sa larong Arcadia, ang paghunt gamit ang mapa ng kayamanan ay isang pangkaraniwang paraan para yumaman. Dahil sa loob ng mga mapa na ito, may iba't ibang mahahalagang ball. Masasabing karamihan sa mga item sa laro ay nakukuha mula rito. Iba-iba ang pwedeng makuha. Pwede ka pang ang makakuha ng item tulad ng walang hanggang kristal, isang mahiwagang bato na hindi nasisira. Kapag ginamit ito sa isang gamit, hindi na ito masisira kailanman. Ibig sabihin, kahit ilang beses pang mag-fail ang enhancement, hindi mababawasan ang durability ng sandata. Bukod dito, sa mga mapa ng kayamanan, pwede ka ring makakuha ng sertipiko para sa lihim na propesyon. Siyempre, hindi ito kailangan ni Paulo o ni Lia sa ngayon. Pero may ibang tinitingnan si Paulo ang sabi-sabi na may 1% tsansang makuha ito. Gusto pa rin sana ni Paulo na makakuha ng isa. Dahil ang mga lihim na propesyon ay sobrang lakas. Pero napakababa nga lang ng tsansa. Ngunit naalala ni Paulo, ang gantimpala sa unang makakatalo sa bagong dungeon ay tila garantisadong 2 lihim na propesyon. Kumuha si Paulo ng isang top-tier na mapa ng kayamanan. Ang paghuhukay ng mapa ay swertihan, tinitingnan kung mataas ba ang fluctuation rate, kung maganda ba ang mga mahuhulog na item, at kung mataas ba ang level ng mga halimaw sa loob. Ang fluctuation rate ang tsansang lumitaw ang mismong dungeon ng mapa. Ang lokasyon sa mapa ay sa bundok Tianchi. Isang lugar na nababalot ng yelo at nyebe. Isang level 75 map. Ang mga halimaw dito ay level 75 din. Sa kasalukuyan, ang Zuki ni Paulo at ang maliit na Stegosaurus ni Lia ay parehong level 1 pa lang. Hindi nila kakayanin. Kaya habang ginagabayan sila ni Paulo, maingat niyang iniiwasan ang mga lugar na may halimaw.
Pagdating sa destinasyon, ginamit niya ang mapa. Mabilis silang na-teleport papasok sa isang dungeon instance. Wow! Unang mapa pa lang. Pumasok sa kuweba, agad. Masayang sabi ni Leah sa party chat. Para sa mga naguhukay ng mapa. Wala nang mas nakaka-excite pa kaysa sa makapasok agad sa dungeon instance. Level 35 lang ang kuweba. Hindi mataas ang level ng mga halimaw. Siguradong hindi rin gaano kaganda ang mga drops. Sabi ni Paulo habang nakangiti. Isipin na lang nating pample level ng mga pets. May 4 akong Divine Beast Pills dito, sabi ni Leah. Sakto. Gamitin natin tong dungeon na to para pa-levelin sila hanggang 11, tapos gamitin natin ang pills para mas maganda ang skill na matututunan nila. Tumango si Paulo. Ang Divine Beast Pills ay pinakamabisa kapag ginamit sa mga level kung kailan natututo ng bagong skill ang pet, level 20, 40, 60, 80, 100. Dahil pinapataas ng pill ang epiphany, o kakayahang matuto ng pet. Dahil may dalang malakas na baby, si Paulo. Hindi na kailangang lumaban ng mga pet. Si Paulo, na may suot na God-tier equipment, ay kayang-kaya ng patayin ang mga level 35 na halimaw sa isang iglap. Ang mga treasure map dungeons ay medyo simple lang, pumasok. Pumatay ng mga halimaw hanggang sa marating ang dulo. Talunin ang boss. Walang komplikadong stratehiya. Si Paulo, hawak ang kanyang staff, ay nagpakawala ng malawakang e-storm skill. At mabilis niyang nalinis ang isang lugar. Biglang may lumabas na, +1, EXP, sa screen ni Paulo. Teka, nakakakuha na tayo ng EXP. Medyo nagulat si Leah. Dati, kapag umabot na sa level 100, na siyang maximum level. Hindi ka na makakakuha ng EXP. Pero ngayon, nakakakuha sila. Ibig sabihin, tinanggal na ang level cap. 20 taon na ang larong ito. Noong 3 taon pa lang nito. Binuksan na ang level 100 cap. Pero hindi na ito nasundan pa. 17 taon na silang natigil doon. Ngayong malapit nang magsara ang server. Saka naman tinanggal ang limitasyon. Pero anong silbi nito? Naisip ni Paulo. Parang walang katuturan. Dapat sana, ang pag-alis ng level cap ay isang malaking balita na magiging trending. Pero ngayon, puro pangungutya lang ang natatanggap nito. Ganyan talaga kapag paalis ka na. Paano ko dapat i-allocate ang points ng pet ko? Tanong ni Leah kay Paulo. Pure lakas ba? O 3 lakas tapos isang liksi? Huwag ka munang mag-allocate. Paalala ni Paulo. Tutal maghuhukay pa tayo ng mapa. Hintayin nating umabot siya ng level 60, tingnan natin kung anong mga skill ang matututunan niya bago tayo magdesisyon sa points. Bakit kailangan pa natin ng maraming Divine Beast Pills? Tanong ni Leah. Hindi naman supernatural pet itong akin. Nangongolekta pa rin ako ng mga rainbow eggs. Sabi ni Paulo, kapag hindi pa rin tayo makakuha, bibili pa tayo at bubuksan hanggang sa makakuha tayo. Kailangan kitang mabigyan ng supernatural pet. Itong Stegosaurus, gawin na lang nating mount. Naiintindihan ni Paulo ang iniisip ni Leah na sapat na ang isang pet. Pero alam ni Paulo na sa hinaharap, kapag nag-merge na ang laro sa realidad, ang mga pet ay isang malaking pinagkukunan ng lakas. Siyempre, mas marami, mas maganda. Pinakamaganda kung bawat isa ay may 3 supernatural pets, isang pangunahing panlaban. At 2 naka-fuse sa katawan para sa dagdag stats. Siyempre, mahirap makakuha ng supernatural pet. Swertihan pa rin. Pero handa si Paulo na gastusan ito. Salungguhit 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 salungguhit. Pagkatapos ng isang hapon ng paghuhukay, naubos na nila ang lahat ng 200 na mapa. Sa mga oras na ito, umabot na sa level 80 ang Zouke ni Paulo. At natuto na ito ng 2 pang skill. Tiningnan niya ang stats nito, ang magic attack ay nasa 48.000 na hindi na nalalayo sa attack power ni Paulo na naka-full god set. May 4 na SSS rank skills na ito. Kasama na ang isang skill na nagpapataas ng damage ng lahat ng skills nito at nagresolba sa problema sa mana. Masasabing ang Zouke ngayon ay isa ng ganap na purong damage dealing fortress.
Ang 200 top-tier treasure maps ay nagbigay din kina Paolo at Lia ng isang buong bag ng mga materyales para sa paggawa ng gamit. 20,000, 20.000 gold coins, at napakaraming blueprints. Ngunit tungkol sa inaasam ni Paolo na walang hanggang kristal, ni isa ay walang nahulog. Masasabing napakamalas nila roon. Pero may isang bagay na ikinatuwa ni Paolo. Minsan, sa pagbubukas niya ng ball, nakakuha siya ng isang libro, ang Talisman Compendium. Pagkabasa nito, nakatanggap siya ng 10.000 proficiency points at agad na natutunan ang lahat ng paraan sa paggawa ng mga talisman. Para sa sub-profession ni Paolo, ito ay isang malaking lukso. Agad niyang binasa ang libro. At ang 10.000 proficiency points ay agad siyang ginawang talisman master. At level 3 pa. Terra, balik na tayo sa lungsod. Aya ni Paolo kay Lia. Nagbalik sila sa lungsod Buwan Tala. Ang dahilan ng pagbalik nila dito. Ang lugar na ito ay kabilang sa mga pribadong teritoryo. Sa madaling salita, dito, halos lahat ay pwedeng ibenta. At halos lahat ay pwedeng bilhin ng mga manlalaro kasama na ang mismong lungsod Buwan Tala. Balak ni Paolo na bilhin ang lungsod na ito. Sa Arcadia, maraming malalaking lungsod. Ang mga ito ay tinatawag na mga pangunahing lungsod. Ang mga pangunahing lungsod na ito ay kontrolado ng mga makapangyarihang puwersa sa loob ng laro. Ang Arcadia ay isang malawak na mundo kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang lahi tulad ng mga diwata, higanti, orko, kaluluwang di patay, at marami pang iba. Ang mga naghahari sa mga pangunahing lungsod ay ang mga itinuturing na mga Diyos o makapangyarihang nilalang sa Arcadia. Ngunit dahil napakalawak ng mundo at hindi pantay ang lakas, nagkakaroon ng pang-aapi at pagsasamantala, na nagbubunga ng pagtutol. Kaya bukod sa mga pangunahing lungsod, marami ring ibang lungsod na naitayo, sa paulit-ulit na proseso ng pananakop at pagpapalaya sa storyline ng laro. Maraming lungsod ang naiiwang abandonado o kakaunti na lang ang nakatira. Ang mga lungsod na ito, na ayaw ng pamahalaan ng mga Diyos, ay naging paraiso para sa mga manlalaro. Maraming mga alyansa o guilds, kapag sapat na ang kanilang yaman, ang bumibili ng ganitong lungsod para gawing punong himpilan. Sa kasagsagan ng larong Arcadia, ang halaga ng isang punong himpilan ng alyansa ay hindi biro maihahalin tulad ito sa halaga ng isang nakalistang kumpanya sa stock market, na nagkakahalaga ng mga 10 bilyong piso, 10 pesos .000.000. Ngunit ngayong inanunsyo na ang pagsasara ng laro, maraming alyansa ang nagsimulang ibenta ang kanilang mga ari-arian sa laro, tulad ng mga lungsod. Siguradong walang manlalaro na sapat ang pagkatanga para bumili pa nito. Tutal, mawawala na rin naman ang laro. Ano pa ang silbi ng isang lungsod? Aasa pa ba silang mapapanaginipan nilang makakabalik dito? Pero ang mga lungsod sa laro, kahit hindi bilhin ng ibang manlalaro, ay pwede namang ibenta sa ilang mga NPC. Ang problema lang, sobrang baba ng presyo na inaalok ng mga NPC na ito. Ngunit si Paolo ay may dalang 10 bilyon, Arcadia Gold. Nang balak niyang bilhin ang lungsod Buwan Tala, ang may-ari nito ay isa ring manlalaro. Medyo kilala pa nga sa laro si Boss Ramon, ang pinuno ng isang malaking guild. Hindi ba ikaw yung tanga raw na bumili ng rainbow egg tapos nakakuha ng Zookey? Kilala pala ni Boss Ramon si Paolo at ito pa ang unang bumati. Nakaupo si Boss Ramon ng may awtoridad sa trono ng City Lord sa loob ng City Lord's Mansion. Pero halata ang pagod at panghihina sa itsura nito. May ilang NPC din doon na halatang kanegosasyon niya. Binili ko ang lungsod na to noon ng 10 bilyong ginto. Bulong ni Boss Ramon. Puno ng hinanakit. Ngayong bumagsak ang presyo ng ginto, ubos ang puhunan ko. Tapos itong mga NPC na to, tinatawaran pa ako. 3 bilyon lang daw ang ibabayad nila. Tumingin siya kay Paolo. Kung gusto mong bilhin, 8 bilyon. Sa'yo na. 8 bilyon. Bibilhin ko, nakangiting sabi ni Paolo. Ito ang catch ko sa laro. Turo niya kay Lia na katabi niya. Gusto ko siyang bigyan ng tahanan dito sa laro. At wala na sigurong mas magarang bahay pa kaysa sa City Lord's Mansion. Diba? Nakita ni Boss Ramon na pumayag agad si Paolo sa presyo at natuwa ito. Nang marinig ang paliwanag ni Paolo sa pagbili, natawa siya. Pare, ang tindi mo magmahal. Magsasara na nga ang laro. Mukhang mahal na mahal talaga ni Mrs. ang larong to. Pero sa totoo lang,
Sino ba naman ang hindi? Kayong mga bata pa. Siguro mga 3 taon pa lang kayo naglalaro. Ako, simula nang magbukas ang server na to. 20 taon na ako rito. Nang marinig ang sinabi ni Boss Ramon, parang may narinig na nabasag si Paulo sa loob niya. Sabi-sabi, si Boss Ramon ay CEO ng isang malaking kumpanya sa totoong buhay. Napakayaman, ngunit ginugol niya ang 20 taon sa larong ito. At ito ang kinahinatnan nakakaawa. Naramdaman ni Paulo ang bigat na dinadala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harap niya. Kaya hindi niya napigil ang magtanong, Boss Ramon, hindi mo ba planong i-delete na lang din ang account mo? Itong account na to, 20 taon, hindi ko rin matiis. Sabi ni Boss Ramon, pero yung mga gamit na mabebenta, ibebenta ko na. Alam naman ng marami na napakalaki ng perang ipinasok ko sa larong to. Kaya nitong inanunsyo ang pagsasara. Walang tigil ang pagbagsak ng stock price ng kumpanya ko. Malapit na akong mabankrupt. Pilit na ngumiti si Boss Ramon. Ngayon, binibenta ko na lahat ng ari-arian ko dito. Lahat ng pwedeng maging pera. Tingnan mo, itong mga suot ko. Naghahanap na rin ako ng bibili. Nang makita ang sobrang pagdadalamhati ni Boss Ramon, hindi pa rin napigilan ni Paulo na magsalita. Marami ang nagsasabi na ang laro ay ilusyon lang ng totoong buhay. Pero para sa mga tulad nating nalulong dito, parang ang totoong buhay ang naging ilusyon. Sa tingin ko, Boss Ramon, dapat baguhin mo ang pananaw mo. Kung talagang hindi na makakabangon ang kumpanya mo sa labas, bakit hindi mo na lang bitawan? Tutal, mayroon ka pa ring yaman na pangarap lang ng karaniwang tao. Bakit hindi mo na lang ituloy ang pangarap mo dito sa laro ng lubusan? Baguhin ang pananaw. Napaisip ng malalim si Boss Ramon at hindi na nagsalita pa. Mabilis na nagbayad si Paulo ng ginto at natapos ang transaksyon. Ang lungsod Buwan Tala ay pag-aari na niya ngayon. System announcement, ang lungsod Buwan Tala ay matagumpay na nailipat. Ang kasalukuyang City Lord ay si Paulo. Isang system announcement ang umalingaw-ngaw sa laro. Siyempre, sa World Chat, may mga nangotsa na naman. Itong si Paulo na naman. Tanga talaga, sa ganitong panahon, bumili pa ng lungsod, hindi ba yan katangahan? Oo nga, sobrang tanga. Speaking of, Boss Paulo, nandyan ka ba? Baka may kailangan ka pa. Kung meron ako, benta ko sa iyo agad. Siyempre, tinamad nang tumingin si Paulo sa World Chat. Alam niyang wala siyang ibang mababasa kundi pangungutya o panlalait. Wala siyang pakialam. Ngunit may ilang mga manlalaro na nakaramdam na kainahinala ang mga ginagawa ni Paulo. Inanunsyo na ang pagsasara ng laro. Araw-araw may bagong paalala, pero mayroon pa ring nagpapasok ng pera. Talaga bang tanga lang siya? O may nalalaman siyang hindi alam ng iba? Isa sa mga naghihinala ay si Rico, ang pinuno ng guild ng Snowdrift. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon para matanong ang taong yan. Naisip ni Rico. Una ang Rainbow Egg, tapos ang pagbili ng lungsod. Hindi maintindihan ng marami ang mga galaw ni Paulo. Ang lungsod Buwan Tala ay pribadong lungsod na ni Paulo ngayon. Sa sumunod na 2 oras, walang tigil na nagpa-level ng mga pets sina Paulo at Lia sa Tore ng Ilusyon. Bilang paghahanda na rin sa bagong dungeon. Nag-update na ang laro kaninang 2:00. Pero alam ni Paulo na ang bagong dungeon ay aabutin pa ng hindi bababa sa 3 araw bago may unang makatapos nito. Kaya may oras pa si Paulo. Nang umabot sa level 100 ang mga pet, pwede na naman silang matuto ng isang skill. Pinakain ulit ni Paulo ng Divine Beast Peel ang Zukei. Lumabas ang ika-5 skill nito, Apoy ng Impyerno. Dinadala ng Zukei ang apoy ng impyerno sa mundo. Sa loob ng 300 metrong radius sa paligid nito, may mga biglaang susulpot na pagsabog ng apoy. Ang mga kalabang matatamaan ay makakatanggap ng malakas na magic damage at matutulala, stun, ng 3 segundo. 10 minuto ang cooldown nito at pwede pang i-upgrade. Isa itong malakas na damage skill. Pero mas akma itong tawaging area control skill. Kapag ginamit ang apoy ng impyerno, siguradong walang mangangahas na lumapit sa pwesto ng Zukei. Bagay na bagay din ito sa malakihang labanan dahil sa lawak ng sakop at lakas ng damage. Ang tanging di perpektong aspeto ay ang pagiging hindi predictable ng mga pagsabog, na nagdadala ng kaunting kawalan ng katiyakan. Pero kontento na si Paulo dito. Hindi na muna siya nagplano pang mag-upgrade pa. Tutal, kung kailangan ng materyales,
Hihintayin niya ang malaking bagsak presyo bukas. Isa pa, alam ni Paulo ang oras ng paglalaro ni Leah, malapit na ang oras ng hapunan sa totoong buhay. Kailangan na niyang mag-log out. Kaya lumabas silang dalawa mula sa tore ng ilusyon. Pahinga ka na rin ha. Bukas, samahan mo ako sa timog na tarangkahan ng langit, sabi ni Leah kay Paulo. Paulo, biglang nag-alinlangan si Leah. Bakit? Tanong ni Paulo. Wala, ngumiti si Leah. Naglilihim ka pa biro ni Paulo. Wala nga, log out na ako, bye. Kumaway si Leah at agad na nag-log out. Medyo nagtaka si Paulo. Pero hindi na niya ito masyadong inisip. Hindi rin siya nag-log out, nanatili siya para pag-aralan ang blueprint mula sa Talisman Compendium na nakuha niya. Ayon sa nakasulat, kailangan nito ng 5 mataas na uri na batong mahika at ilang mga specific na talisman paper. Kaya niyang gawin ang mga talisman. Pero wala siyang mataas na uri na batong mahika. Siguradong mayroon si Marco nito. Agad na nag-message si Paulo sa kanya. Mabilis na nagpadala si Marco ng mga materyales. Libre na yan. Pare, regalo ko na sa'yo. Oo nga pala. Nakakuha na rin ako ng set. Pero hindi kasing ganda ng sayo. Top tier lang nakuha ko. Isang level bago ang God tier set. Haha, kahit top tier lang. Kung dati ito, nagkakahalaga pa rin ito ng 10-10 milyon. Nagpadala ng voice message si Marco. Okay lang yan. Kung gusto mo. Sama ka sa amin bukas sa bagong dungeon. Mabilis na sumagot si Marco. Sige ba, pero sabi ko sa'yo ha. Merchant ako. Hindi kasing galing mo sa pagkontrol. Okay lang yan. Sundin mo lang utos ko, sabi ni Paulo. Sige, bukas. Tinapos na ni Paulo ang usapan. Hindi naman niya sadyang hikayatin si Marco na sumama. Dahil nagpakita ng interes si Marco at kumuha na rin ng magandang gamit. Natural lang na isama niya ito sa party. Pero kakailanganin pa nila ng ibang kasama para sa bagong dungeon, hahanapin na lang niya ang mga ito mamaya. Bumalik si Paulo sa City Lord's Mansion. Binuksan niya ang City Lord interface at pinili ang opsyon na kumuha ng mga tagapagtayo ng lungsod para i-renovate ang lahat ng istruktura sa loob. Dito, gumastos na naman si Paulo ng 100 milyon gold coins. Kailangan niyang gastusin ito, total. Pangit tingnan kung sira-sira ang sarili niyang lungsod. Habang ginagawa ito, napansin ni Paulo na may isa pang espesyal na opsyon sa interface, espesyal na pag-recruit. Pinindot niya ito para tingnan. Sa loob, pwede ka palang mag-recruit ng napakaraming NPC mula sa iba't ibang lahi. At ang mga NPC na ito ay pwedeng pirmahan ng kontrata ng kaluluwa. Kapag napirmahan na, hinding-hindi na sila pwedeng magtaksil. Hindi na nag-isip ng matagal si Paulo at pinili niyang tingnan ito. Kahit hindi siya sigurado kung mananatiling tapat ang mga NPC na ito kapag naging totoo na ang laro. Hindi nito napigilan ang kanyang kuryosidad na tingnan kung sino-sino ang pwedeng i-recruit. Nagulat si Paulo sa kanyang nakita. Ang mga NPC sa loob, anuman ang level at lakas, ay talagang kahanga-hanga. May lahi ng pusa-tao. Lakas, SSS. Level, 100. Propesyon, assassin. Presyo, 3 milyong gold. Bunny, lahi ng kuneho-tao. Lakas, S-level, 100. Propesyon, pari, priest. Presyo, 1 milyong gold. General Tian, lahi ng aso-tao, Tengu. Lakas, SSS. Level, 100. Propesyon, berserker. Presyo, 3 milyong gold. Foxy, lahi ng soroong diwata. Lakas, SS. Level, 100. Propesyon, mago. Presyo, 2 milyong gold. Kawalang kaluwalhatian, pinuno, Commander Drago. Lahi, taong dragon. Lakas, SSS. Level, 100. Propesyon, kabalyero, knight. Presyo, 500 milyong gold, kasama na ang 49 miyembro ng kawalang kaluwalhatian. Pagkatapos, binuksan ni Paulo ang listahan ng mga master NPC. Grabe, ang pinakamura ay nagkakahalaga ng 400 milyong ginto. Ang master ng Pormasayon ay 500 milyon pa. Hindi na nakapagtataka kung bakit maraming players ang gustong sumali sa malalaking guild dati. Lalo na yung may mga master NPC na nakabase sa kanilang lungsod. Sila pa lang, sapat ng pang-akit sa mga manlalaro. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Paulo at binili niya lahat. Tumaya na naman siya. Kung sa hinaharap,
Magme-merge ang laro sa realidad. At mamamana ng mga players ang kanilang mga bahay, teritoryo, at lungsod, ibig sabihin. Pwede ring manahin ang mga NPC na ito. Kung magkagayon nga, ang magiging lakas ni Paulo sa hinaharap ay magiging sukdulen. Hindi lamang siya magmamay-ari ng sariling lungsod, kundi magkakaroon din siya ng lakas ng tatlong grupo ng kawalang kaluwalhatian. Kasama ang suporta ng 4 na NPC na may SS level na lakas. Sa loob ng lungsod buwan tala ni Paulo, magkakaroon pa ng 4 na master sa iba't ibang larangan, sub-profession. Pagkatapos mag-merge ang laro sa mundo, kahit magdulot ito ng malawakang pagkawasak, dahil sa napakaraming bilang ng sangkatauhan sa Blue Star Planet, tiyak na hindi sila mauubos lahat. May ilan pang ang makakapagpanatili ng kanilang lakas mula sa laro. Siguradong magkakaisa ang mga tao. Bukod pa rito, nag-iimbak si Paulo ng napakaraming gamit at materyales. Ang imbentaryo ng karaniwang manlalaro ay limitado lang. Ngunit ang warehouse ng City Lord's Mansion ay maaaring maging walang hangganan. Patuloy itong pinalalawak ni Paulo. At sa kasalukuyan, walang tigil ang pagdating ng iba't ibang mga kagamitan at materyales mula kay Marco. Kasama rito ang 100 piraso ng walang hanggang kristal. Sa loob ng laro, ang 100 piraso ng walang hanggang kristal ay katumbas ng napakalaking yaman. Kung sa dating Arcadia ito, ang halaga nito ay aabot sa 10 bilyong ginto. Dala ni Paulo ang 12 piraso nito. Ibinigay niya ang kalahati kay Leah. Kasunod nito ay ang isang buong imbentaryo ng mga materyales para sa paggawa ng gamit. Kinakalkula niya na sapat ito para makagawa ng 200 set ng level 100 na crafted equipment, mga kapa, cloak, at sinturon, belt. Ang paggawa ay nangangailangan ng oras. Kahit pa 2 master NPC sina Master Panday at Master Sastre ang magtutulungan, aabutin pa rin ito ng kalahating oras. Habang naghihintay, nag-enhance ng gamit sina Paulo at Leah. Ang 4 na set ng kanilang pangunahing gamit ay nilagyan nila ng walang hanggang kristal. Kaya naging hindi na ito nasa Ira. Pagkatapos, walang tigil silang nag-enhance. Tutal, hindi na masisira ang gamit. Kaya pwede na silang pumikit habang nag-enhance. System announcement, binabati ang manlalarong si Paulo. Sa gabay ng Diyosa ng Swerte, ang iyong Wind God Holy Pendant ay matagumpay na na-enhance sa dagdag 1/6. System announcement, binabati ang manlalarong si Paulo. Sa gabay ng Diyosa ng Swerte, ang iyong Wind God Armor ay matagumpay na na-enhance sa dagdag 1/6. Sunod-sunod na enhancement announcements ang lumabas sa publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pumansin sa world chat sa kabaliwan ni Paulo. Dahil mas baliw pa sila. Ang pagkakaiba lang, si Paulo ay baliw sa pag-i-invest. Ang ibang manlalaro naman ay baliw sa pagbebenta ng gamit, paghahanap ng materyales, at pagbebenta ng mga account. Tulad ng inaasahan ni Paulo, marami na ring naghahanap at bumibili ng mga top tier na gamit sa world chat. Maraming mga streamer o content creator ang sumamantala sa pagkakataon. Pumasok sa laro para mangolekta ng mga materyales o gamit, at nag-live stream o gumawa ng video. Tutal, kahit mamamatay na ang laro, sobrang sikat pa rin ito ngayon. Kung hindi sila sasabay sa hype, kailan pa? Makalipas ang kalahating oras. Oras na para i-deliver ni na Master Panday at Master Sastre ang mga ginawa nila. 200 set ng crafted gear. Ibig sabihin, 400 piraso ng gamit. Ang bayad sa paggawa ay umabot sa 4 na milyon, gold coins, hindi mura. At lahat ng mga crafted gear na ito ay hindi pa nasusuri, unidentified. Dito napapasok ang mga balumbon ng pagsusuri, appraisal scroll. Nagpadala agad si Marco kay Paulo ng 10,000, 10.000, piraso ng mataas na uri ng balumbon ng pagsusuri. Pero malamang ay hindi pa ito sapat. Ang mga crafted gear sa Arcadia, napakahirap makakuha ng mataas na kalidad. Sa 10,000 piraso, swerte ka na kung makakuha ka ng isang gamit na may 9 na bituin, 9 na star. At ang 10,000 gamit na ito ay kailangan pang gamitan lahat ng pinakamataas na uri ng balumbon ng pagsusuri para magkaroon ng tsansa. Ang mga gamit sa larong ito ay may kumikinang na epekto depende sa kalidad nito, star rating. Normal, 1 hanggang 2 bituin. Mahusay, excellent, 3 hanggang 4 bituin.
Namumukod tangi, outstanding, 5 hanggang 6 bituin. Perpekto, perfect, 7 hanggang 8 bituin. Ang mga gamit na may 9th na bituin pataas ay magkakaroon ng espesyal na pangalan o halapi, suffix, alamat, legendary. Epiko, epic, mythical, mythical. Ang mythical ang pinakamaganda. Hindi umaasa si Paulo na makakakuha siya ng mythical quality gear mula sa 200 sets na ito. Ang pinakamahalaga ay ang makakuha ng mga stats na angkop sa kanyang propesyon. Napakahirap nito. Kahit pa mga master NPC ang gumawa ng gamit, napakababa pa rin ng tsansa. Sa katunayan, hanggang ngayon ay wala pa ring nakukuhang magandang crafted gear si Marco na babagay sa kanya. Kaya walang nagawa si Paulo kundi magbayad ulit ng ginto. Sa pagkakataong ito, pinagawa niya sina Master Panday at Master Sastre ng 1,000 1.000 set ng crafted gear. Pagkatapos, walang tigil na nagsuri, appraise, sina Paulo at Leah. Sa bawat kislap ng liwanag mula sa mga gamit na sinusuri, napuno ang inventaryo ni Paulo ng mga crafted items. Ganoon din si Leah, ngunit hindi niya napigil ang magkomento. Paulo, dito sa 200 piraso ko. Ang daming 5 star. Ito ang epekto ng paggamit ng mataas na uri ng scroll. Ang baba talaga ng tsansang makakuha ng magandang crafted gear dito sa Arcadia, sabi ni Paulo. Pero may nakuha ka bang 7 star o 8 star dyan? May nakuha akong isang kapa na bagay sa'yo. 8 star, pwede na to pansamantala. Sabi ni Leah. Ipinakita niya ito kay Paulo. Para kay Paulo, ang makakuha lamang ng isang 8 star na gamit mula sa napakaraming ginawa ay masamang balita. Napakasama. Ano ang pinakakailangan ngayon? Kumita ng pera. Pagkatapos, ibuhos ang lahat ng pera sa laro para mapalakas ang sarili.